Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa araw na ito ngayong Lunes na araw ng pasukan at yung iba ay nasa trabaho na. So, ngayong araw na ito may panibago na naman tayong mensahe na babasahin na galing sa Our Daily Bread Ministries. So, ang title na ng babasahin natin ngayon ay Hahanapin ang Diyos. Ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala sa inyo. O ulitin ko, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong lagi ang iniisip, kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Isaiah chapter 26 verse 3. So meron akong i-share na story. Galing din naman to sa Our Delivered Ministries. So may tinatawag na isang klaseng sayaw na sinasayaw ng mga balerina. Ang tawag nito is pirouette. Yung spelling niya is P-I-R-O-U-E-T-T-E. Pirouette. Hinanap ko talaga to sa Google kasi hindi ako sure sa pronunciation ng klaseng sayaw na ito. Ngayon ko lang ito nalaman na may ganitong klaseng sayaw pala. Pirouette, tawag ito sa sunod-sunod na pag-ikot ng mga balerina at iba pang mananayaw. Nung bata pa ako, gustong-gusto ko itong ginagawa. Paikot-ikot hanggang sa mahilo. Ngayong tumanda na ako, natutunan ko ang isang paraan para gawin ito ng tama. Kailangan ko lang ituon ang paningin ko sa isang lugar para kapag umikot, alam ko kung nasa isang ikot na ako. Isang lugar lang ang kailangan ko para maging maayos ang pagtatapos ng pirouette ko. So, dapat pala kapag sinayaw ito ng isang balerina, dapat nakatuon lang sa isang focus or nakatuon lang sa isang lugar. Kasi kung hindi ka nakatuon sa isang lugar, hindi mo alam kung nakaikot ka na ng buong ikot. So, mahirap itong nasayaw na ito, pero kayang-kaya ito ng mga balerina. Hindi ito ako base lang to sa istorya na nabasa natin ngayon sa mensahe na galing sa Our Daily Bread Ministries. So ganoon din sa buhay natin na dapat kapag kahit anong gawin natin sa buhay natin, dapat nakasentro yung buhay natin sa Panginoon lamang. Kasi kung hindi tayo nakafocus sa Kanya, hindi tayo nakasentro sa Kanya, maliligaw at maliligaw yung buhay natin. Maging sa buhay natin, marami tayong paikot-ikot at palikulikong mga pinagdaanan. Kung itutuon naman natin ang ating pansin sa mga bagay na ito, maaaring mahilo at mahulog pa tayo. Ngunit ayon sa Biblia, kung pananatilihin nating matapat at nakatuon ang ating isipan sa Diyos, pagkakalooban niya tayo ng lubos na kapayapaan. So ito yung napaka-importante sa lahat. Nasa Isaiah chapter 26 verse 3. Bibigyan tayo ng Panginoon ng lubos na kapayapaan. Yung kapayapaan sa puso natin, na kahit anumang dagok o anumang problema na dumating sa buhay natin ay hindi tayo natitinag kasi alam natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan na masasandalan natin, di ba? Kaya nga yung mga Pinoy daw ay tinatawag na resilient. Kahit ilang unos, ilang bagyo, ilang lindol, baha man na dumating sa lugar natin, kaya pa rin nating bumangon kasi matatag yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng lubos na kapayapaan ay kahit na anong mangyari sa ating buhay, mananatili tayong mahinahon dahil tiniyak ng Diyos na sasamahan niya tayo lahat anumang problema at pagsubok na ating haharapin. So, ang ganda ng promise ng Panginoon sa atin, di ba? Sasamahan niya tayo sa lahat ng mga problema at pagsubok na dumating sa buhay natin. Siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Ito ang lugar na dapat nating ituon ang ating mga paningin dahil hindi kailanman nagbabago ang pangako ng Diyos sa atin. Amen, di ba? Pangako ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Mula nung ginawa niya yung pisapa kay Adan, kay Iba, yung pangako ng Diyos hanggang ngayon ganoon pa rin. Hindi nagbabago.
hindi natutupi or hindi nababali yung pangako ng Diyos sa atin. Mangyari nawa na patuloy nating ituon ang ating paningin sa Diyos araw-araw sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin at pag-aaral ng kanyang mga pinangako na nasa Biblia. Patuloy din tayong magtitiwala sa Diyos, ang ating batong makakapitan sa oras ng ating pangangailangan. So, ganun din yung mga nangyayari sa paligid natin. Yung mga taong may sakit na PSTD, yung depression or sobrang stress, yung mga experience ng trauma sa buhay. PSTD, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong kasi nabasa ko lang to kasi may nakita ko na vlogger na sobrang masayahin siya. Yung mga post niya puro mga prank, nagpapatawa. Hindi mo alam, or na-shock na lang ako na nakita ko siya na nag-post na meron pala siyang ganong sakit, PSTD. Ganun ba yun? So para hindi tayo mapunta or hindi tayo magkakaroon ng ganong sakit, siguro mas the best natin na gagawin is magbasa tayo ng mensahe ng Diyos, para mapapaalahanan tayo sa kanyang mga pangako na siya lamang ang masasandalan natin sa araw-araw na mga hamon sa buhay na hinaharap natin. So, yung may mga sakit na ganun ay sumasangguni sila sa mga psychiatrist. Pero para sa akin, yung the best na psychiatrist is yung Panginoon na nasa taas. Tsaka yung mensahe niya na dapat ay palagi nating binabasa para ma-remind tayo, papaalalahanan tayo nang hindi tayo matitinag at magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mga puso at isip natin. So, marahil maraming tao nakaranas ng mga ganyan, lalo na nung pandemic. Ang daming nade-depress, stress, dahil hindi natin alam kung ano nang mangyayari sa buhay natin. So, sa kahit anumang problema na dumating sa atin, laging sumandal tayo sa ating Panginoon, isangguni sa Kanya ang ating mga problema. So, manalangin tayo. Diyos naming mapagmahal, patawarin po ninyo ako or kami sa aming pagtutuon ng pansin sa problema kinakaharap sa araw-araw. Tulungan niyo po kami na ituon ang aming pansin at puso dyan lamang sa inyo po. Upang kami ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa puso at isip namin, para hindi po kami madala sa kahit anumang depression or stress na nangyayari sa buhay namin. Lagi namin iisipin na andyan ka palagi na masasandalan at laging tumutulong, handang tumulong sa buhay namin. Maraming salamat. At maraming salamat din sa mga nakikinig ngayong araw. Sana ay ito ay makakatulong din sa inyo, lalong-lalo na sa mga problema kinakaharap ninyo ngayon. At magandang araw po sa ating lahat.